Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na tapat ang kanyang layunin, sapagkat ang pagmamahal niya ay tuwirang katapatan. Kanyang pag-aakay, hindi ka dadalhin sa dilim at kaligawan, kundi ikaw ay dadalhin niya sa matuwid niyang tuntunin. Kailanman ay hindi kanya gugupuit, ibabagsak na kanyang anak na minamahal, kundi kung ikay nakagupo, ititindig kanya at kukupkupin. Kailanman ay hindi kanya iniiwan, ikaw ang sa kanya ay nangiiwan, at kailanman ay hindi kanya parurusahan ng gayon na lamang, kundi lahat ng mga nagkakasala, binibigyan niya ng pagkakataon pa. Maliban na nga lamang, maging isang tunay kang sutin na anak niya. Pagharian kayo. Walang mali, walang kupas ang pagmamahal ng Ama. Buhay nga po ba ang Ama? Walang mali, walang kupas ang pagkalinga niya. Buhay nga po ba ang Ama? Walang mali, walang kupas ang kapangyarihan niya. Buhay nga po ba ang Ama? Walang mali, walang kupas ang kadakilaan niya. Buhay nga po ba ang Ama? Walang mali, walang kupas ang magagawa niya. Buhay nga po ba ang Ama? Walang mali, walang kupas ang may bibigay niya. Buhay nga po ba ang Ama? Walang mali, walang kupas, totoo at katotohanan, siyang buhay at kagalingan. Buhay nga ba ang Ama? Kung magkagayon at siya ang kagalingan, anong katatakutan mo sa iyong karamdaman? Kung magkagayon at siyang magbibigay, ano ang katatakutan mo sa iyong kawalan? Kung magkagayon at siya ang lahat sa buhay, bakit mababahala ka anak niyang mahal? Kaya't kung siya'y katotohanang kinamtan at tinanggap mong tuwiran, puso mo'y sa kanya ihain na lubusan. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Ang bawat magagawa ng Ama ay higit na magagawa ng kapangyarihan ng isang tunay at tapat na Ama. Dito sa lupa, maraming ama. Ngunit ang tunay na pinakaama ay walang kapantay ang kapangyarihan niya. Ang ama ng tao dito sa lupa ay sa laman, ngunit ang ama ng tao sa pamamagitan ng espiritu at laman, anak kaniyang pinahiram ng buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang sino mang sa kanya ay nakakakilala, nakakadama, ang katawan niya ay may magagawa ang Amang kinikilala niya. Sa kaluluwa niya may magagawa pa rin siya. Kaya't kaluluwa at katawan may magagawa ang Amang pinagmulan ng buhay. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Niloloob kung misan ang matigmak ng luha ang iyong mga mata, upang loobin niya sa pagtitiwala mo'y siyang magpahid at siya ang magparang. Kung minsan niloloob niyang parang palagay mo'y hirap na hirap ka, subalit di mo namamalayan na pagagaan pala niya. Kung minsan niloloob niyang makitang ikay nahihirapan sa iyong palagay, subalit ang di mo namamalayan, siya ang iyong asahan, pagagaanin niya ang pasanin sa buhay. Kung minsan, laging maraming misa ng tao. Madalas sa bawat araw may misang sinasambit, subalit ang Ama, ang lahat ng misan sa kanya naway wag ng katwiran
sapagkat kung lagi at sa tuwinay, minsan lang ako magkamali. Yan ang katwiran ng tao, lagi mong gagawin ang minsan na pagkakamali. Subalit kapag sinabi mo, ayaw ko nang magkamali sapagkat ayaw ko nang magkasala, doon matutuwid ka dahil inaayawan mo na ang minsan na pagkakamali. Buhay ba nga ma? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahirap, napakahirap baguhin ang katotohanan na ikaw ang natural na bilang tao. Kung ano ang iyong naturalesa, mahirap baguhin sa iyo. Subalit sa Ama, walang mahirap baguhin ang magbabago at gustong magbagong anak niya. Sa tao'y mahirap, sa kanya'y madali at magaan. Kaya't halina mga mahal, lahat ng nais nyo, ilagak nyo sa Ama, lahat ng gusto nyo, hilingin nyo sa Kanya, ngunit matutong magbata, matutong maghintay, matutong magtiwala, manalig at umasa na buhay, hindi patay. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong kabuluhan, mayroong kasaysayan sa tuwinay namnamin ang sakit tinuturan. Magkakaroon ng saysay, kabuluhan inyong buhay, kung paano ang simula ay nagawa. Subalit ang wakas ay di ninyo batid, tulad lamang ng gumawa ng isang bagay. Alam niya kung paano ito masisimulan, subalit di niya batid kung kailan ito sa kanya ay mawawala. Dili kaya ay luluma, maliban na nga lamang kung ito ay itago niya. Di magagawang lumuma, ni kumupas man lang, katotohanan lamang ang sakit ituturan. Tulad ng isang bagay na ayaw niyong mangupas man lang, salita ng Ama ay itala na tuwiran. Limiin niyong ganap, itago sa damdamin, hindi lilipas, lulumayan. Katotohanan lamang ang aking tinuran, bagay na mahalaga sa inyong buhay, ay higit ninyong pahalagahan ang Ama, mga aral at salita niya. Ikintal ninyong lubos at itata, manahan sa inyong diwa, upang sa puso nyo'y manahan din, pandamang mainam na di mapapara. Kung paano ang bagay ay minimithi, nakamtinat magamit na ito. Mithinding makamta ng Espiritu, upang magamit sa buhay niyo tao. Subalit di tulad ng bagay ang Espiritu, na maaaring mawasak at mawala. Subalit nga ito ang akin, sa inyo ay sasambitin. Espiritu hindi mawawala, ni hindi ito magmamaliw. Hindi ito lilipas sa panahon, di tulad ng bagay na nawawala.
Palit-palit lamang ang uso sa inyo, mga bagay na hinahanap ninyo, subalit ang Espiritu noon, ngayon at kailanman hindi mababago. Pawang katotohanan ang sakit tinura, limin nyo pang matarap at matanto ang aking sa inyo'y pinababatid na tuwiran. Anong bagay ang di luluma? Anong bagay ang hindi nawawala sa lupa? Gintong naturingan, para sakit man nakamtan. Iyaon ay ang gintong aral ng Ama, bagay ninyong nakamit at natamo. Katulad ng ginto sa inyo'y mga nasang hawakan, magluwat man ito sa buo ninyong buhay, mapapamana pa, kundi mawawala. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal, kung ang gintong sa inyo'y nagagamit ay di lulumat, mawawala ng saysay, habang nagluluwat ay tumitibay. Habang nagluluwat ay napapamahal, at ni kailanman di mababahagi sa kapwa nyo kung ayaw nyo, subalit ang aking banal na aral. Gintong napakahalaga kahit kanino, hindi ko pagdadamot ito. Patuloy kong babahagi kahit sino ka pa, patuloy kong mimiting mapasayo, patuloy kong natsang mahihandog ko, na di panghihinayangan ko ito, bagkus habang mayroong gumugusto, patuloy na naghahandog ako. Yan ang pawang katotohanan, buhay ninyo ay nasahing kang tinita nang makilala nyo. Tuntong aral na mula sa Ama. Yan ang pawang katotohanan, tulad ng gintong matibay at matatag na di lilipas. Kung ito'y mataas ang pagkasuri, uri niya ay puro kahit kailan dito magbabago. Maliban na nga lang kung may halo ang ginto nyo, hindi mabibiling mahal at ni hindi magandang kalalabasan. Luluwal at nunukal ng hindi ito'y puro, makikita at masusuri ng alahera sa mundo. At kapag ito'y kinailangan mo, doon mo makikita kung bebenta mo. Makikita ng marunong at bibili sa'yo, kung tapat nga ang sinabi mong puro ito. Yan ang pawang katotohanan tao, kapag may halo sa isip at damdamin nyo, ang katotohanan ko, kailan may di ninyo mapapanahanan sa inyo. Kaya't kailangan nyong maging purong gana ang pagtanggap nyo sa Ama. Kaya't kailangan maging dalisay kayo upang magsikinang sa pananaw niya.
Kaya't kapag ito'y nasa iyo, mahal mong magagamit sa buhay mo. Kahit sanda ko't kahit kanino, mapagmamalaki mo, tapat ang ginto mo. O tao, nawa ninyo'y masuring ganap itong sinambit ko. O tao, makilala nawa ninyong katotohanan ko. O tao, puro ninyong tanggapin ang handog ko, at magiging puro rin kayo sama sa damdamin nyo. O tao, mahal ko kayo, tuwiran kong pinagtambit at sinambit ito ang may pandinig na puro ang isip, malinis ang abutan ng wika ko. O tao, maging damdamin kung malinis ay puro niyong kakamti ng galaktak, at doon sa puso niyo sisibol na totoo. Bakit ko nga ba inawit ang hinayag ko? Bakit nga ba pawit kong binigkas ito? Ngayon tao, pag nilayan ang ginawa ko, magagawa bagay ito kung bilang pagkatao. Kaya tuwiran kong sinambit sa inyo ang bagay na hindi batid ninyo, upang patotoo ang karunungan ko'y tinuturo ko, na kung inyong mamarapating nasang tumalino, may babahagi ko ang susi at kalaliman ko, sapagkat di ko may babahagi sa di totoo. Tanggapin man ang tenga niya, papasok pa rin at lalabas sa kabila ito. Subalit kung ang puso niyo'y puro ngamang tinanggap, tuwiran niyong madarama ang nasa ko at layon sa inyo. O tao, mga mahal, magnilay at magbulay kayo sa sinambit ko, nang magalak kayo. Tulad ng ginto na kung may halo, di dapat sidlan ito ng diamante, sapagkat sayang ang diamanteng ilalagay sa may halong ginto. Kaya't kailangang puro at mataas ang uri niya sa pagkagintong totoo, upang di masayang ang mahal na batong diamante. Kaya't ang wika ko'y pag nilayan ninyo, magbulay, magtanto kayo at magsuring totoo. Gawa ko'y di nyo gawa, salita ko'y di nyo salita, at ang layon ko'y nasa ko. Maging layo ninyo nang makilala nyong lubos ako. Kaya't ang wika ko'y narinig ng may pandinig, nadama ng may nakabukas na pandaman na totoo. Sapagkat di kayang bigkasin, ni hindi kayang iluwan ng taong may halop, na di ginto ang taglay niya. Gintong mula sa ama ang puso't isipan, ang layunin ay mabuti, at may gagawin siya sa'y kaaayos si kabubuti ng lahat ng tao. Ang
may pandinig, sa inyo ay nakarinig. Ang may mata sa inyo ay magliwanag. Ang buhay nyo'y pinahiram at taglay nyo'y totoo, kaya't inyong pagsikapan na makamtan ang sa Ama sa inyo'y bumuhay. Mapapalad kayo, may katotohanan. Kaya't ang mahina ay pinalalakas upang kamtin ang kalakasan. Kaya't ang malabo'y pinalilinaw upang masilayan ang laman ng kaloob-looban ng sisidlan. Kaya't ang madilim ay hinahawi iyan upang ang liwanag ang siyang manahang tuwiran. Bakit ko binaba ang awit ko at ngayon ay tinaas ko? Nagpakababa ka ba? Itataas kita. Yamang ginawa mo ito, yan ang habilin at paalala ng Ama sa inyo. Di nyo matataro, di nyo maaabot itong aking aral. Kung ganon din ninyong ganap, isusuko niyong sarili at sama ay lalagak upang siyang sa inyo'y mangibabaw na ganap. Patotoong kayo kanya'y tumanggap at nadarama ng puso niyong taglay. Kaya't sa pagtawag ninyo, pakikinggan kayo. Sulong ngayon, mga mahal ko, suriin nyo ang pagwika ko. Kung ganang bagang pagkatao, may tuturan, may luluwal ang mga narinig nyo. Hindi mo nga mawawawan kung hindi maliwanag ang pandinig mo. Hindi mo nga maunawaan kung hindi maliwanag at malinaw ang pag-iisip mo. Subalit, kung nasa katotohanan, tumpakatugma ang aking salita. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang totoong mangangaral, ang kanyang pangaral ay hindi sa kanya, kundi nagmumula sa karunungan ng pinangangaral niyang salita. Sapagkat kung galing sa kanya, sino siya para matutunan niya ang pangaral na mula sa amang dakila? Kaya binahaginan lamang siya para matutunan niya at maipamahagi sa kapwa niya. Kaya nga, mahal niyo ba ang Ama? Nakilala niyo ba siya? Nadarama niyo ba siya? Batid ninyo ang salita niya, kilala niyo ang gawa niya, gawin niyong tama at tumpak na mahalin niyo siya. Pagpalain kayo. May ibang Ama? Kung wala bang mga gayon, may mapapahamak ba sa daan?
Kung lahat ay mayroong kaisipan at kahinahunan, sa daan man magtungo o kung saan, nandoon pa rin ang kahinahunan. Tama ba ka? Kaya, sa ugali man kapag bulusok, sa salita'y napapahamak. Ngunit kapag ang tao'y matimpiin, sa salita niya'y mahinahon. Kaya't ang lahat ng tao hindi makukuha sa madalian at mabilis ang lahat ng gusto. Kundi, marapatin niyong unawain ang aking ituturan sa kahinahunan at pagbabata, nakakamtan din lahat ng para sa iyo marapat na tagumpay. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sugat man, hindi kayang gamutin ng sino mang tao ang sa isang araw ngayon ay magaling ka. Ngunit, ang sugat sa damdamin nyo, walang makakakita kung paano gabutin sino man sa inyong nasakitan. Sapagkat ang nanggagamot sa damdamin ay tunay na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Walang magagamit na tao sa gayong sakit. Ang Ama mismo ang makagagaling, makapagpapagaling kung tatanggapin sa kalooban ng damdamin. Hindi tulad ng sugat, may papahid ka't gagamiting instrumentong tao sa'yo para ipunas sa sugat, ilagay sa sugat, at nang ito'y matuyo at matigang, gamot ang kailangan. Sa gamot sa damdamin, Ama ang tanggapin, at ang salita niya sa iyo'y mananahan upang kilalanin mo siyang lubos at maunawaan mo ang dulot niya. Wala palang kasing sarap sa buhay mo bilang kanyang anak. Kaya't napasasarap ang buhay, ang Ama ang nagbibigay. Hindi tao, hindi hayop, hindi halaman, hindi bagay. Sapagkat ang Ama, siyang nagpapasiglat, nagpapaalab ng sigabong galak sa damdamin at siyang bumubuhay ng damdamin na namamatay. Lalo't hindi rin ang tao ang magbibigay paraan sa lahat ng kahiwagaan, kundi ang Ama, taglay ay kapangyarihan at mahimala niyang kamay, maaring gawin kanino man ay igawad niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Upang patutuhanan sa inyo na gumamit man ng libro at humango para tularan kung ano ngayon ang homilya, ang pagbasa. Patutuhanan sa inyo, ano man ang buklatin sa librong ito'y mabibigyan ng pahayag. At patutuhanan, ito ang ngayong pagbasa. Kung mayroon kayong simbahay na tinatawag, sa bahay na tinatawag ng tao, na tao rin ang naghanay-hanay dyan. Kaya't hindi sa tuwinay, pinahango ko si Constancia. Ngunit pinatotohanan na hindi lumilihis si Constancia sa pinagmulan na pananampalataya. Kaya't sinusunod pa rin ang layunin ng simbahan. Sapagkat kayo'y Katoliko, kung Katoliko kayo. Ngunit di pinag-uusapan ang anumang uri ng relihiyon sa dakong ito. Sapagkat ang pinag-uusapan sa dakong ito, kung paano katao matatanglawan at magliliwanag, hindi kung ano ang nakikita mo at naririnig na gagawin mo masama sa kapwa mo.
Yan ang pawang katotohanan. Kayo'y naririto para makinabang kayo. Linisin niyo ang isip at damdamin niyo upang kamtin niyo ang mabuti at di ang masama. Upang makita niyo ang kabutihan at kadakilaan ng Ama, hindi ang kawalan ng pag-asa. Pagpalain, nawa kayo. Tinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus. Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita, at makinig man sila'y di makaunawa. Sino ang mga tinutukoy na ito? Ang mga hinirang, ang mga alagad. Kaya't ipinapaliwanag at pinapakitang ganapang katotohanan na taglay ng nagbahagi sa kanila upang maunawaan nila dahil mahalaga ang alagad sa Kristo at pinahalagahan ang mga alagad ng Kristo at nagkaroon ng halaga ang mga hinirang sa Kristo at nang magkahalaga sa Kristo at Ama, ang Espiritu'y naging halaga sa buhay nila, sapagkat mahalagang tinanggap ang pangunawa nang dahil binuksan ang kaunawaan. Kaya naman, ang naririnig at nakikita nila sa bawat isa ay di nakita at narinig ng marami, kaya't ginamitan ng talinghaga upang wala silang marinig at makita. Yaon niyang mga taong bulag at sinarado na dahil sa kamalian at kamalian pa rin. Subalit, ang mga nabuksan at nakaunawa, sinasambit ang kalaliman at karunungan, tinuturo ang karunungan at kalaliman ng Ama upang maabot nilang maging karapat-dapat silang magbahagi sa kapwa nila. Kaya itinuro ang dapat nilang tupdin at gawin upang may bahagi sa kapwa nila. Yamang sila'y mga lingkod, gamitin nila ang kanilang ginagawa mula sa Ama. Kaya't kung may nalulumbay, ikaw na may karunungang binuksan at nakaunawa, ikaw ang aaliw, hindi ikaw ang aaliwin. Kapag may nagdaramdam, ikaw ang maghihilom ng sugat na nagdamdam, hindi ikaw ang magbibigay pagdaramdam. Kapag mayroong may sakit, ikaw ang magsasabing, huwag kang matakot, ika'y gagaling, sapagkat ikaw ang magpapalakas ng kalooban. Kapag mayroong nawawalan, ikaw ang magsasabing, huwag kang matakot, magaling ang Diyos sa lahat ng pinakamagaling, matalino ang Diyos sa lahat ng pinakamatalino, mahiwaga ang Diyos sa lahat ng mahiwaga, kaya't manalig ka, may magagawa siya. Sino ang mapalad? Ang mga nakarinig na nakaunawa, ang mga tumanggap at nasiyahan ganap. Mga mahal, anong saysay, anong kabuluhan ng salitang ito kung hindi naunawaan, literal na babasahin? Paano naman napatotohanang malinis ang puso mo at malinis ang isip mo kung di mo naunawaan? Sa makatwid, kung malinis ang pinapasukan, papasok ang malinis, magsasama ang kalinisan, magagalak ang kinamtan. Nilang parehas ay mula sa kalinisan. Maliwanag ang katotohanan, kaya't ang tubig na isang basong malinis, isinama mo sa isang basong marumi, parehas na silang magkakaroon ng dumi. Subalit, ang kapwa malinis, pinagsama mo'y malinis, parehas nalilinis. Kaya magandang gamitin kaysa may halong marumi. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't ang kalinisang nasa inyo, patuloy niyong pasidlan ang kalinisan pa upang patuloy na luminis. At ang nasa sa inyong maganda, patuloy pang hanapin niyo ang kagandahan upang lalong gumanda. At ang nasa inyong mabuti, hanapin niyo ang mabuti upang lalo pang mapabuti kayo. Subalit kung ang nabasa mabuti na at tumungo sa hindi mabuti, siya na rin ang may sala. Pakatandaan niyo, mga minamahal ko, ang isang magandang ilong at isinama mo ang pangitang ilong. Lalabas at lalabas kung sinong magandang ilong. Subalit, sa tao lamang yan. Ngunit,
Hindi yaon ang inaarok at pinagmamasdan ng Ama, kung hindi ang kaloob-loobang puso ninyo at ang kalaliman ng isip nyo, sapagkat ang Amang makatatalos, makatatarok, makalilirip ng ganap sa inyo. Pawang katotohanan, pinabasa mo ba sa Ama ang isip mo? Nabasa niya, hindi mo pa pinababasa. Pinatarok mo ba ang damdamin mo sa Kanya? Hindi mo pa sinasabi, tarok niya na. Kaya hindi mo na kailangan mga twiran pa sa Kanya at sabihin ito at gawin mo yaan. Kundi, kung kilala mo siya, gawin mo ang tama at magiging kasiyahan sa iyo. Kung kilala mo siya, tanggapin mo ang totoo at makapagdudulot ng higit na kasiya-siya. Kung tunay at ganap ka, lalo pang bubuti ka dahil kilala mo siya. At nang nakilala mo at kinilala mo pa, lalong naging mabuti ka sa pananaw niya. Kaya't yamang mabuti ka sa pananaw niya, lalo niyang bibigay sa iyo ang ikabubuti mo at hindi ang ikapahamak mo. Kaya't ang sa kanya natatawid na isasadyad sapagkat siya ay kasama. Ngunit ang nawalay sa kanya, kahabag ka. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Baka tandaan ninyo, kailanman ang isang manginginom hindi sasama sa isang nagpapakabanal. Kundi ang hahanapin niya ay katulad niya. Subalit dito napapatotohanan ang isang manginginom ay maaring magbago kapag iniwasan niya ang mga dating kasama niya at ayaw niya nang gawin ng alam niyang hindi pala tama sa buhay niya. Kaya't nang ginawa niya yaon, naiwasan niya, natuto siya, nakilala niyang tama pala, kaya't nagalak ang puso niya, pinili niyang mabuti, hindi ang masamang gawin niya. Oh, mga mahal ko, ano baga ang ibig kong ituran? Kung batid mo, mali ang ugali mo, hanapin mo ang totoo at itatama ka ng Ama. Kapag naging tama ka sa pananaw niya, pati buhay mo'y itatama niya, maging ang buhay mo'y masasaayos, hindi lamang ikaw ang nasiyahan, maging kaluluwa mo at kapwa mo sa makatwid. Hindi ito ginagawa ng Ama para sa isa lamang, kundi para sa lahat at kalahat-lahatan. Kaya't ang nagnanasa at may pandinig ay nakarinig, nakatanggap ang totoo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mga mahal, kaya't kung minsan ang kaganapan ay di pinababatid, upang habang tinatalakay mo, dyan mo makikita kung totoo ka sa Ama mo. Nandoon ang iyong pagtitibay at galak, sapagkat alam mo, siyang galak ng buhay mo. Pagpalain kayo, hatsa karamahaleyana, na karamahaleyana, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Subukan mong kumuha ng itlog at harina, at ibuhos mo sa harinang kay puti-puti niya. At doon ang kaputiang yaon, nang dahil ang itlog na malapot ay may kulay. Mas nanaig ang may kulay na itlog kaysa harinang malinis na malinis sa kaputian. Ano baga ang ibig kong ituran? Kapag ang anumang kalinisan, sinamahan mo ng karumihan, kailan may hindi mangingibabaw, malinis na taglay. Pagpalain kayo, tao, mahal ko kayo. Kawiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapalad kang tumugot at ginalang dambana kaysa nag-usad na nagpasikad, nagpaharabas ang gawa. Hetche karameneya, no karameneyahana, ne karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Maliwanag. Gagawa ng kaparaanan ang mga agaw sa tunay na mainam, hindi maagaw kailanpaman. Ngunit, kung tulad ka ng tumubo sa tabing daan, madali ka lang tukain, madali kang maparang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, patotohanan niyong matibay nga kayo, pakita niyong matatag nga kayo sa pananalig at pananampalataya niyo upang pakita ng Ama siyang tibay at lakas niyo. Pagpalain kayo. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, sapagkat kailan may di kayo papapasanin ng hindi ninyo kaya, at kailan may hindi kayo bibigyan ng hindi ninyo malulunok. Sapagkat wika nga niya, kung manghihingi ka ba ng isda, anak, ang ibibigay ko'y ahas? Hindi, kundi ang pinakasariwa, pinakamasarap na isda, sapagkat gayon kita kamahal. Subalit, kung huhulihin ko pa ang isda, hindi ko agad maiaabot sa iyo. Kaya't hintayin mo, dahil sa pagmamahal ko, maiaabot ko rin sa dalawang palad mo. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, tao. Ang katotohanan ay maaabot ng makatotohanan, ngunit ang nakalisyang kaisipan, hamak na gagawin ang salita kong tapat kanino man. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit, hindi ito tumimo sa kanilang puso, naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Tao, patotohanan ninyong nasama kayo. Kung batid nyo ang aral at salita niya, kilala nyo ang totoo. Siyang asahan nyo? Oo. Wala kayong magagawa, ngunit siya'y mayroon. Oo. Wala kayong mapatutubo, ngunit lahat kaya niyang patubuin. Oo. Wala kayong mapamumunga ni anuman, ngunit siya'y kaya niyang pagbungahin ang lahat niyang gustong mamunga. Oo. Wala kang matatarok na malalim, ngunit kapag kilala mo siya, kalaliman niya ay mapatatarok sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan? Oo, wala kang kakayahan. Ngunit ang Ama mo'y maliwanag ang kakayahan. Hindi napaparang, hindi namamatay, at hindi mawawala kailanpaman. Sa makatwid tao, kapwa mo'y walang makakayang gawin, ngunit ang Ama mo may magagawa kahit kanino. Sa makatwid, hindi ka ba gumagaling? Kahit sinong lapitan mo, kapwa mong magaling, wala ka pang nakamtan, tunay na kagalingan. Kilalanin mo ang nagpapagaling na totoo. Hanapin mo ang ganap na nagpapabago ng panahon. Ang nagpapabaha, ang nagpapaulan, ang nagpapalindol, ang nagpapatsunami, ang nagpapakidlat, ang nagpapasikat ng araw, bituin at buwan. Sa gayon, matututunan mo ang aral ay totoo kapag tinanggap mo at pinagtiwalaan mo, himalang katotohanan, pasisilay niya. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Alalaumbaga, dito napapatotohanang kilala mo ang sinasamba mo, dito napapatotohanang tanggap sa puso mo, dito napapatotohanang kilala mo salita ng tinatawagan mo, at dito mapapatotohanan kung tapat kang anak ng tinatawagan mo. Mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaumbaga, kung kasasakitan ng loob mo, taong minamahal ko, mga katapat at katotohanang aral ko, anong makapagpapalubag ng damdamin mo? Wala na kahit ano pang salita sa mundo, sapagkat kung ang magbibigay liwanag ng unawa mo at magpapasigabo ng galak ng puso mo, ang magpapabago ng taglay na buhay mo, ay ayaw mo at di tanggap mo, paano na? Sinong gagamitin sa inyo? Hayop? Halaman? Isda? Kung ang kapwa nyo ginagamit ay di matanggap nyo, matatanggap nyo pa ba ang di nyo nakikita? At sasabihin nyo kilalang kilala? Kung mismo nangungusap at naririnig nyong aral, di nyo matanggap ito, mga sinungaling na tao. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't ang nakatanggap ay nagalak, ang nakipagtutoy nasiyahan, at tunay na nagliwanag, ang may pusong matapat. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ako nagagalit at di magagalit kung walang nakakagalit, subalit may karapatan akong magbigkas ng pagalit. Upang tao'y maantig at sa aking tinig, ay tunay na maantig damdamin niyang tulog. Tao, mahal ko kayo. Hindi ko kayo kailanman pinasakitan, lalong hindi ko kayo pinahihirapan. Kayo ang nagpapahirap ng inyong kalooban, kayo rin ang nagpapasakit ng inyong kaisipan, sapagkat kung kilala nyo ako, maliwanag na tatahakin nyo ang mundong ito. Ginapi man kayo ng kapwa nyo, sinaktan man kayo ng kung sino, batid nyo ang kilala nyo at nahahanap nyo ang hindi nyo nakikita na nadarama ng puso nyo, patotohanan nyo, nasa pusong taglay nyo upang magliwanag mga isip ninyo. Sa gayon, pati puso ninyo magagalak tao. Yan ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Anong karapatan ni Kunching na magalit sa inyo? At bakit magagalit siya sa inyo? Sa makatwid kung nangungusap ako, huwag niyong ibilang pagkataong pagsusuri sa kanya upang di niyo madama ang galit na sinasabi nyo. Sapagkat ang puso ninyo'y kung malinis, matatanggap nyo ang totoo, mararamdaman nyo ang tapat na aking pakikipagtipan sa inyo. Pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan, mapuspos ng liwanag ang may katotohanan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Taong aking mga minamahal, kung ang liwanag ninyo'y nasa tuktok nyo, bombo ng taglay ng kaisipan, mababanag nyo, liwanag kong taglay dito sa mundo. Subalit kung ang mata nyo ang siya lamang maliwanag na totoo, anumang nakita na tinaglay nyo, subalit di narinig ng mabuting puso nyo, di pa rin ninyo mauunawaan ang mabuti kong dulot, at sa inyo ay handog, sapagkat mata nyo't maging inyong tenga ang siyang ginamit bilang pagkatao. Subalit kung ang aking espiritu sa inyo ang nangingibabaw, mararamdaman nyo
sapagkat magkaisa ang totoo at ang mabuti bawat sa kapwa nyo. Nainalay ng Ama na nakatanggap, kaya't ang isip, maging ang damdamin, dapat magkatugma, dapat magkaniig. Kapag sinabi ng isip at damdamin ay iisa, gayon din mabibigkas. Yan ang patotoo, mga minamahal ko. Kung anong laman ng isip at puso, mabibigkas nito, bibig na taglay nyo. Tao, mahal ko kayo, ang takot nyo'y iparam nyo. Yamang ganap, Ama sa inyo'y nagpakilala, napakilala ko naman siya. Tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Sino pa ang tatanggap sa mga aral na tumpak at tama? Kung lahat kayong aabutan nito, laman ang puso nyo ay may galit na totoo. Maruming isipan sa inyo'y nananahan, di nyo maunawaan ang katotohanan ko. Mananaig sa inyo bilang pagkatao, subalit kung totoo, nasa espiritu kayo. Isip damdamin, magagawa ninyo, matatanggap lahat katotohanan ko. O tao, mahal ko kayo, salita ko'y suriin ninyo. Huwag ang taong nangungusap sa inyo, huwag din ang tinig siyang dapat pakinggan, kundi ang salita siyang bulay-bulahin at tantuin, suriin nyo. Tao, pangkalahatan ang sakit, tinuran sa inyo, kaya't ang totoo'y nakarinig ito. Pangkalahatan, mga inaral ko, kaya't ang sakit, damang-dama ako. O tao, mahal ko kayo, mahal na mahal, pakatandaan nyo. Magsumigaw man ako, kung anong sabihin ko, di maririnig. Nang bingi sa katotohanan, at di madarama ang may sala, sa puso ay marumi siya. Kaya't patotohanan, malinis ang damdamin, may kasiyahan. Itong kakamtan. Net karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam, hacha karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O mga minamahal, purihin, purihin, purihin ang Ama. Paano mong paglalakas ang loob na ibigkas ang mga salitang pinarinig sa inyo kung nasa pagkatao ka. Kaya't kung may dalahin kayo, hindi maaring isama nyo sa espiritual na gampanin at layunin. Pang-personal, ipinpin nyo kapag nasa dako kayong ito, sapagkat kailanman ang personal nyo hindi maaring ibahagi ang katotohanan at kabanalan. Hindi tatanggap ang katawan, ililis siya ng katotohanan sa taong hindi makadarama, makakakita ng totoo mula sa Ama. Magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo, mga mahal ko.
Kaya nga, ang may pandama ay nakadama, ang may liwanag, nakakita siya. Buhay ba ang Ama? Walang taong nagsisindi ng ilaw. At pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Paano makikita ang liwanag na nasa iyo? Kung ang dilim, dahil nakabalumbong at nakataklob sa iyo, ang siyang nasisilayan. Hindi ang liwanag na dapat ay pinangibabaw. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya, ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita, iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtityaga hanggang sa mamunga. Pagpalain kayo. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Pakilabas nyo na. Yamang, kung walang gawain ito, wala namang magtutungo sa mga katauhang nagsitungo kahapon sa dakong ito. Kaya't kung pinagdiwang man ni Apo Kunching ang kanyang karawan kahapon, hindi siya nag-iisang nagdiwang. Kasama niya ang nagtipon sa inyo upang ilagak at pakitas siya at mithiin ninyo na aliwin at pagalakin siyang tulad kong nagmithing maaliw din siya. Sa makatwid, kung naaliw kayo, nakaaliw ay ako, hindi siya, kundi ako mismo. Pagharian kayo, ang may pangunaway na kaunawa, ngunit ang sarado, hindi maunawaan, binigkas ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Halina kayo, mga minamahal ko. Ariin ninyong ang bawat sa inyo ay ipalalasap at ipananamnam, manunuot sa buo ninyong katauhan, at magdudulot ng kasiglahan, kalakasan, magbibigay ng higit pang kagalingan ng inyong pisikal na katawan. Kaya, pakibuksan mo. Ito ang cake na binahagi kay Apo Kunching na hinipan at ayon sa salitang English, wishes. Mag-wish ka muna, Apo. Kaya kasama kayong titikim at kakain dito, kasama kayo sa idinulog ni Apo Kunching. At hain ito para sa karawan ni Apo Kunching at hindi nahain ito kung wala ang Apo Kunching. Sa katungkulan, sa kaukulan, sa atas na tinanggap at ginanap ng katawan. Kaya't kasama rin kayo sa tamis